Hinahabol ko yung hininga ko. Grabe. So yung mga paps, hiningal tayo, no? Wala tayong exercise na ganyan sa cardio, mga paps. Yan ang kailangan natin, no? So anyways, ayan, time check is 5 minutes before 3 p.m. So ayun, may pasok pa rin tayo mamaya, pang third night natin, ano? So ayun, ano, update sa ating work as a knock shift CNA, ano? Sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago lang sa ating channel, isa po tayong CNA na nagtatrabaho as a CNA sa panggabi po, knock shift, and 8 months na tayo sa work natin, kagaya na nabanggit ko nung nakaraan araw, ano. Sunday ngayon, bap, kaya may mga family doon na nagpa-park. Kaya ka nandito sa channel na to ay kaya mo clinic itong video kasi nakita mo yung title, ano. So diretso na tayo sa topic natin. As a knock shift CNA, paano ba, anong update after 8 months of working as a knock shift CNA sa skilled nursing facility setting or sa SNF. Yeah, so baka malito yung mga ibang audience natin na mga sumusubaybay sa atin, ano. May mga sinasabi ako minsan na hospital tayo nag-work, pero minsan sinasabi ko sa SNF or sa skilled nursing facility tayo nag-work. Kasi nga mga Babs, is yung ating employer is hospital district ng isang city dito, no, na maliit na city dito sa lugar namin. So kami ay employed under ng hospital, pero yung hospital na yon is meron siya sariling nursing and rehab. So kaming mga CNAs is nagjo-duty doon sa nursing and rehab. May time na niro-rotate kami doon sa hospital side, which is doon nga sa transition care unit. Kaya huwag kayong maguluhan, mga Babs, ano. So employed tayo under ng hospital, pero yung setting ng work natin is mixed ng skilled nursing facility tsaka ng hospital setting. So hindi tayo nag-duty sa mga special unit ng hospital kagaya ng ng ER, ng mga telemetry, orthopedic, ano pa ba, med search, ganon, ano, ICU, ayan. So doon lang tayo sa transitional care unit ng hospital. So yun yung mga galing sa mga special unit, tapos dinadala doon sa transitional care unit para doon sila magpa-recover. Parang yun yung second to the last resort ng kanilang pag-i-stay sa hospital. Pagkatapos pag kailangan pa nila ng long term care, is ililipat sila doon sa amin, doon sa building namin, which is doon sa skilled nursing facility or sa nursing and rehab. Ayun. So clarification lang, mga Babs, baka nalilito yung mga ibang viewers natin. So anyways, proceed na tayo sa topic. Ano ba ang balita after 8 months? So since naka 8 months na tayo, may mga experience na rin tayo, no, as knock shift. So yeah, doable naman, mga Babs. Ang knock shift CNA sa skilled nursing facility is doable. Sa mga unang months malilito ka, you feel like you're lost. Syempre, pinag-aaralan mo yung routine, pinag-aaralan mo yung facility, yung lugar kung saan yung mga equipment, yung mga gamit, ano. Pero mga 1 month, 2 months, 3 months, parang palagay ka na, mga Babs, parang tagaroon ka na, alam mo na yung ginagawa mo, hindi ka na nawawala, and may routine ka na. Yung mga 3 basics na kailangan mo unang malaman is yung mga location ng mga rooms, kasi may mga hall yan. Usually sa mga SNF, sa mga skilled nursing facilities, mayroon mga hall 1, hall 2, hall 3, hall 4, ganon. And then kailangan mo malaman yung location ng mga equipments, ng mga gamit, mga BP apparatus, mga diaper, mga chucks, basta't mga supplies na ginagamit, ano. Yun ang kailangan mong mga unang malaman. Syempre mga codes ng mga kwarto, mga utility room, malaman mo rin yung code ng break room. Syempre pag sa orientation, sasabihin naman sa inyo nun
Kaya tips lang, i-take note nyo kaagad, isulat nyo lahat yung mga yon. Kasi yung mga simple things na yon, pagdating ng actual na duty nyo, pag hindi nyo tinake note yung mga code na yon, is kailangan nyo pang magtanong sa mga empleyado or sa mga staff doon na, oy, ano, what's the code for break room, what's the code for this utility room. Much better sa orientation, magdala kayo ng notebook na maliit, i-take note nyo yung mga rooms, mga codes, kung pwede i-drawing nyo yung mga hall, kasi ng mga tatandaan ko, mga first week or second week, third week, nalilito ko sa hall 1, hall 2, hall 3, hall 4. Tapos pagka ikaw na mag-isa mga Baps, syempre kukunin mo yung yung assignment mo, room assignment, and then hindi mo pa kabisado yung hall 1, hall 2, or hall 4, hall 3. Lalo na doon mga Bap, di ka bibigyan ng isang hall na doon ka lang sa isang hall na yon. Many times, or I think araw-araw ganun, minimix nila yung mga room assignment mo. Hindi ka lang sa hall 1, meron ka din residents na naka-mix na sa hall 2 o kaya hall 3 or hall 4. Kaya maganda kung matatandaan mo yung mga yon. So with regards sa sa routine sa work as a night shift CNA sa skilled nursing facility, sa una ma-overwhelm ka dahil sobrang dami ng pasyente, especially kung di ka sanay, wala kang experience, or sa case ko kasi galing ako sa care home, which is ang residence namin doon is 6 lang usually, minsan nga 5 lang. Tapos yung iba is independent pa, may mga dalawang independent, minsan 3 or 4 lang yung aalagaan mo talaga, no? First month ko sa skilled nursing facility, talagang na-overwhelm ako, sobrang dami. Tapos yun, pagka nagkaroon ka ng ng mga kaibigan, mga ka-close doon, mga ka-partner, is magkakaroon ka ng ka-teamwork, kumbaga magiging madali na yung trabaho. Hindi mo siyang kayanin, makakayanan mo, doable naman, pero iisipin mo pa rin kasi yung safety ng pasyente at safety mo, dahil meron talagang mga nire-required ng 2-person assist sa mga residents, lalo na yung mga malalaki, yung mga heavyweight na mga residents. Naalala ko nung bago ako, since wala pa akong ka-close, so nahihiya pa akong humingi ng tulong. Kahit yung mga malalaki, sinusubukan ko silang gawin mag-isa ko, dahil feeling ko naman kaya ko sila. Nakakayanan ko naman, kaya lang talagang ramdam ko yung sakit ng likod pag uwi ko. And ayun, nalaman ko rin na hindi mo pala pwede talagang gawin ng ikaw mag-isa, lalo na pag 2-person assist yung residents. Napaka-strict nila doon mga Baps, kasi ang mangyayari kasi pagka nagkaroon ng disgrasya, ng accident, tapos syempre maiimbestiga yon, tapos ikaw lang mag-isang nandun, halimbawa na nahulog sa care mo, nahulog siya, tapos ikaw lang mag-isa, naimbestigahan ka, so ikaw pa yung mapapahamak kasi 2-person assist yung residents, tapos hindi ka humingi ng tulong. Ang nagiging problema kasi minsan mga Baps sa mga facility na ganyan, kulang yung mga tao, yung mga staff, ganon. Tapos sobrang dami ng pasyente, kaya minsan nawawalan ka na ng time na maghanap ng other CNA para makatulong sa'yo. Kaya yun, napipilitan ka minsan na gawin kahit ikaw na lang mag-isa. And yun nga, nung una ako, nahihiya pa akong humingi ng tulong. Pero huwag kang mag-alala, sa umpisa lang naman yun mga Bap, kasi pagka nagtagal-tagal ka na, magkakaroon ka na ng mga friends at mga partner, and then yun, partner kayong magti-teamwork kayo sa mga hall nyo, ganon, tutulungan mo siya, tutulungan ka rin niya sa mga 2-person mo, and dumadali yung trabaho. Kahit na 17 patient ang hawak mo, or more than 20 patient ang hawak mo sa isang gabi. Matagal na issue na sa skilled nursing facility, sa mga nursing home, yung mga patient ratio sobrang dami. Minsan hindi na sila makatwiran, 17 patient or 17 residents. Pag may nag-call in or yung tumawag na hindi papasok sa isang CNA, yung supposed to be na hawak niyang pasyente is madidivide sa inyong 4. Halimbawa, 5 kaming CNA na naka-duty sa night, mas mababawasan pa ng isa, so 4 na lang kami. And yung hall is usually 4 halls, 1, 2, 3, 4.
magiging tigi-isa-isa kami ng hall. So napakabigat. Ganun na nangyayari, teamwork na lang talaga at kailangan matibay yung teamwork nyo. Tulungan para mabilis matapos or para matapos nyo yung mga pasyente ng safe. So yun, yun lang ang mga share ko sa update, ano. Basta kung bago ka lang na CNA, dahil mahirap pag-apply or siguro tiyempuan lang din na makapag-apply sa hospital setting as new CNA, kaya mas pinakamadali talagang mapasukan is yung mga ganon, assisted living facility or your mga skilled nursing facility. So yeah, i-grab mo muna kung ano yung meron, mga babs. Yeah, dahil from there magiging training ground mo yon. And yun nga, kapag naka-gain ka na ng experience is may laban ka na mag-apply sa mga mas malalaki facility kagaya ng ginawa natin, ano. Nagumpisa tayo sa care home and then napunta tayo sa skilled nursing facility, and now dahil 8 months na tayo sa skilled nursing facility is meron na tayong plan na mag-upgrade into a higher level of care, which is sa hospital nga, sa mga special unit. So yun, with regards naman sa salary, mas okay sa night shift kasi may night differential. Usually may night differential yan, mapa nursing home or hospital. Pero sa pagkakaalam ko is mas malaking offer nila sa hospital setting, and kahit na weekend is nag-o-offer sila ng differentials. Sa skilled nursing facility, hindi sila nag-o-offer ng weekend differential like Saturday and Sunday. Kahit pumasok ka na Saturday and Sunday, wala silang weekend differentials. So hindi kagaya sa hospital na iba yung night differential nila, iba pa rin yung weekend differential nila. So kung naka-schedule ka na Saturday, Sunday, additional pay pa yon. Kaya yun ang tinatarget talaga natin, is makapasok tayo sa hospital. So about naman sa schedule, mga bab, ang isa sa hindi ko, para sa akin nahirapan ako sa schedule kasi sa nursing home usually rotation, sa skilled nursing facility usually rotation siya. And kagaya nga sa mga nabanggit kong vlog ng mga nakaraan, meron akong duty na 4 nights and then 1 night lang day off, tapos babalik na naman ako ng 4 nights. So nagro-rotate lang na ganon. Tapos minsan meron 3 nights and then 1 night, 3 nights na duty, 1 night na off, tapos balik ka na naman ng 4 nights. So ganun yung rotation. So para sa akin ang hirap i-manage yun, ano, lalo na pagka di pamilya ka, tapos may mga obligasyon ka sa bahay, like naghahatid sundo tayo ng mga estudyante natin. So usually sa umaga hindi kumpleto yung tulog natin and putol-putol, tapos every night puyat tayo. So yun ang cons na masasabi ko sa nursing home and sa mga skilled nursing facility. Yung schedule hindi masyadong hindi siya swak sa lifestyle natin, sa mga hindi siya fit sa ating buhay, ano. Yan mga bap, depende rin sa inyo kung ano yung gusto nyong schedule. Yun ang kagandahan ng CNA, flexible siya sa schedule. Kung gusto mong overnight magtrabaho, pwede ka magtrabaho ng overnight. Kung gusto mo ng pang umaga, pang hapon, kumbaga 24 hours kasi na service of care ang CNA o kaya ang caregiver, no. So makakapili ka kung anong gusto mong schedule, nasa sayo na lang. Kailangan mo maghanap ng facility na flexible ang schedule. Palagay nyo, anong magandang pasukan, hospital or skilled nursing facility? Ako sa experience ko ngayon as 8 months sa skilled nursing facility, tapos may experience din ng konti sa hospital setting, you know. Although niro-rotate lang kami doon sa hospital setting, is sa feeling ko mas maganda talaga sa hospital setting. Unang-una kasi is big difference sa patient ratio. Imagine na regular 17 patient kami sa skilled nursing facility, pero sa hospital setting or sa hospital side is usually 11 full house na yon. Tapos minsan hindi pa siya full house, so minsan 6 hanggang 8 lang na residents or patient ang inaalagaan namin sa magdamag. So doon pa lang panalo na yung hospital setting, and hindi masyadong mabibigat yung mga pasyente. Unlike sa mga skilled nursing facility, dahil long term yun, doon na sila nakatira, mga bahay na nila yon, and marami yung mga bedridden talaga. So talagang mabibigat sila, dahil mga residents na yon sa long term, yun, mga na sila, mga baps, total care na talaga.
mga bedridden, napakabigat. So may mga 400 pounds na mga residents, kaya kailangan talaga 2-person assist. Kahit na malaki ka, kahit malakas ka, minsan kaya mo, kaya lang mararamdaman mo yung sakit sa likod mo kahit na gumamit ka pa ng body mechanics. Anyways, yun ang update natin, ano. Yun lang masishare ko after 8 months of working in a knock-ship CNA sa skilled nursing facility. Kung may nakalimutan man akong banggitin na gusto nyong malaman, just comment down below mga Baps, and yeah, para magawan natin ng action sa mga susunod pang vlog natin. Yan, kung may tanong kayo regarding CNA, kung paano ako nag-start from caregiver or from stalker to caregiver to CNA, meron tayong playlist na ginawa dyan. Meron akong playlist na ginawa para hindi na kayo mahirapan maghanap, ano. Yan, ilagay ko lang yung description below, ano, or yung link below para yan sa mga interesado na malaman nyo kung paano yung from the start na ginawa ko from stalker to caregiver, and then ngayon sa CNA na tayo. And yun, panoorin nyo lang yung playlist na ginawa natin, my journey on becoming a CNA, mga Baps. Kung gusto nyo, kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, mga Baps, just give it a thumbs up, give it a like, share, and subscribe, mga Baps. And yun, maraming salamat, and sa susunod na vlog, I'll see you in the next vlog. Peace. Save natin to. Ganda ito eh. Pagod ako, mga Paps. Yan, napagod ako. Kain tayo. Kain tayo, mga Paps. Kunting asin. Yan, okay na yan. Yan, namiss ko to eh, sardinas. So yan mga Bap, kain tayo. Napagod ako naglinis ng ng ating patio.